Mga minamahal, sabi niya, iningatan ko ang iyong salita upang wag akong magkasala laban sa iyo. So kung iingatan natin ang salita ng Diyos, ibigin natin ang salita ng Diyos, ang salita ng Diyos ang magpoprotect sa atin sa kasalanan. Amen. It protects him, mga minamahal, from sin. So ito po ang magagawa ng salita ng Diyos sa puso natin. Kapag ang salita ng Diyos ay nasa puso natin, mga minamahal, tayo po ay maiingatan sa kasalanan. Amen. Nung araw, wala tayong alam na salita ng Diyos. Nung araw, yung salita ng Diyos, yung Bible, ginagawa natin ng pabulsa. Yung tawag dyan. Ginagawa natin, kami nung ginagawa namin rolling paper ng marijuana yun eh. So mga kapatid, ganun kasalbahis kami nung araw. Amen. So yung Word of God, yung New Testament na yun, mga minamahal, yun ang pinupunit pag wala ng rolling paper. Ganon kasalbahis. So mga kapatid, subalit ang salita pala ng Diyos, mga minamahal, ang mag-iingat sa atin sa kasalanan. Amen. So mga minamahal, si David, I love thy law, sabi niya, iniibig ko ang iyong salita, sapagkat ang salita ng Diyos ang mag-iingat sa atin sa kasalanan. It protects him from sin, and it revives him in affliction. Amen. Siya ang magpapalakas sa atin sa oras at tayo po'y nasa mga affliction ba? Psalm chapter 119 verse 50. Psalm chapter 119 verse 50. Sige po, dagdagan na natin yung mga verses natin. 1950 ng Psalm. Sa aklat po ng Psalms 119 verse 50. Ito'y aking kaaliwan ng aking pagpighati, sapagkat binuhay ako ng inyong salita. Amen. Oh, malakas na palak para sa mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ito'y aking kaaliwan sa aking pagkapighati, sapagkat binuhay ako sa ng iyong salita. Amen. Pag tayo po'y nanbibighati, na tayo nalulumbay, tayo nalulungkot, tayo po'y nanlulumo sa ating pananampalataya, sa ating paglilingkod sa Diyos, sa mga pagsubok na ating pinagdadaanan, mga problema minsan, walang ibang makapagpabibigay ng palakasan sa atin pala kung hindi ang salita ng Diyos. Amen. Amen. Dahil sabi po ng banal na kasulatan, mga minamahal, it revives me from, mga minamahal, it revives me in affliction. Pag tayo po ay nalulungkot, pag binulay-bulay natin ang salita ng Diyos, ito ang magpapabibigay sa atin ng kaaliwan. Amen. Binubuhay tayo ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay bumubuhay sa ating patay na kaluluwa. Amen. Kapag nagikinig tayo ng preaching ng Word of God, mga minamahal, pakinggan nating maigi sapagkat ang salita ng Diyos ang bubuhay sa atin. Amen. Kahit ako mga ngaral, mga minamahal, kapag merong tumayo sa pulpito ng aral ng salita ng Diyos, pinagkikinggan ko ng maigi. Bakit? Ang salita ng Diyos, mga minamahal, ang bumubuhay sa atin. Amen. Nagre-revive sa atin in our affliction. Pag meron tayong panlulupay-pay, panlalamig, pag mapakinggan natin ang salita ng Diyos, ito ang bubuhay sa atin. Amen. So it revives in affliction, and it gives him great, mga minamahal, peace of mind. From the book of Psalm, chapter 119, verse 165. 119 verse 165. Ito po sa Awit Kapitulo 119, ang versikulo 165. Dakilang kapayapaan ng tinatamo nila na nagsisiibig sa iyong kautusan at sila'y walang kadahilang lanang ikatitisod. Palakpakan po natin ang salita ng Diyos. Dakilang kapayapaan, great peace. Amen. Ang tinatamo nila na nagsisiibig ng iyong kautusan. So kung inibig natin ang kautusan ng Diyos, mga minamahal, ito magbibigay sa atin ng great peace. Ang kapayapaan na may bibigay sa atin ng salita ng Diyos, kapag binabasa natin ang salita ng Diyos, magbibigay sa atin ng great peace. Amen. At walang ikadahilan ng ikatitisod. Amen. Hindi ka matisod, hindi ka mapangdol, hindi ka ba mabackslide. Amen. Hindi ka may stumbling block. Bakit?
ang salita ng Diyos, magbibigay sa atin ng kaliwanagan sa ating lakad, amen. Hindi ka matitisod, ibig sabihin hindi ka ma-offend, ma-upset, amen. Dahil alam mo ang salita ng Diyos. Kaya pag ikay punong-puno ng salita ng Diyos, walang dahilan para ikaw ay ma-upset, walang dahilan para ikay matisod, amen. Walang dahilan para ikay manulupaypay. Bakit? Punong-puno ka ng salita ng Diyos. Amen. Magbibigay sa iyo ng great peace. Totoong kapayapaan. Pag meron kang problema, ang salita ng Diyos magbibigay sa iyo ng kapayapaan. Pag meron kang karamdaman, ang salita ng Diyos magbibigay sa iyo ng kapayapaan. Amen. Kaya yung mga nagtitiwala sa salita ng Diyos, mga minamahal, talagang maging matatag sila sa kanilang paglilingkod, sa kanilang pananampalataya. Amen. It give great peace of mind. Magkaroon tayo ng kapayapaan. Amen. So sabi po ng Biblia, si David, mga minamahal, tinatawag siyang man of God, after God's own heart. Dahil bakit? David loved to pray. Amen. Psalm chapter 116 verse 1 and 2. Kindly, 116 verse 1 and 2 ng Psalm. 116 verse 1 and 2. Praise the Lord. Aking iniibig ang Panginoon sapagkat kanyang dininig ang aking tinig at ang aking hiling. Sapagkat kanyang kiniling ang kanyang pagkinig sa akin. Kaya't ako'y tumatawag sa kanya habang ako'y nabubuhay. Everybody shout, praise the Lord. So ano pong dahilan? Sabi ng Biblia, David loved to pray. David loved to pray. Sabi po ng Biblia, mga minamahal, he loves to pray. Mga minamahal. Sabi po ng verse 1 sa English, nasa English, nating mabasa. Sabi niya, I love to pray. I love the Lord because He hath heard my voice and my supplications. Amen. Iniibig ko ang Diyos sapagkat pinapakinggan ng Diyos ang aking dalangin. Amen. So kung tayo po'y madalanginin sa mahal na Panginoon, tayo po'y laging tumatawag sa mahal na Panginoon, ang Diyos ay nakikinig sa ating mga dalangin. Amen. So he loved to pray. Siya po'y nanalangin lagi, tumatawag sa mahal na Panginoon. Hindi siya nagdidepende, mga minana siya'y hari na. Amen. Kundi bagos siya'y tumatawag sa mahal na Panginoon. Nananalangin si David, nagpupuri sa Diyos. Amen. Sabi po ng banal na kasulatan, mga minamahal, ang Diyos ay malapit sa Kanya dahil siya'y dumadalangin sa mahal na Panginoon. From the book of Psalm 146 verse 18. Psalm chapter 145 muna tayo. Verse 18. 145 verse 18. Sige po. Ito po sa Aklat ng Mga Awit, Kapitulo 145, versikulo 18. Ang Panginoon ay malapit sa lahat na nagsisitawag sa Kanya, sa lahat na nagsisitawag sa Kanya sa katotohanan. Amen. So, ang Panginoon ay malapit pala sa lahat na nagsisitawag sa Kanya. Malapit ang Diyos sa atin. Amen. Ang Diyos ay hindi malayo. Ang Diyos kasing lapit lamang ng dasal. Amen. Yung kantang, kasing lapit lamang ng dasal ang Diyos. Kapag tayo po'y dumalangin, didinig ang mahal na Panginoon. Amen. Didinggin tayo ng Diyos. Maraming prayers na aking nasaksihan na ang Diyos ay dumidinig ng panalangin. Amen. Noong araw, nandun kami sa Cebu, na first time ko ma-assign sa Cebu, pagsakay ko ng barko, excited kasi nakasakay ng barko eh. Amen. Abang ako nasa barko, lagi akong nagnanalangin. Sabi ko, mahal na Panginoon, meron akong uncle doon sa Leyte. Akala ko Cebu. Akala ko sa Pagbisayas kasi buo. Parang gano'n ang pag-iwari ko ba. Hindi pala, ang Visayas pala malaki. Malaking palang Visayas. Pag sinabing Visayas, may Cebu, may Bohol, may Negros, may Leyte. Iba-ibang isla yun. Malalayo. Sabi ko, mahal na Panginoon, pagdating ko ng Cebu, first time, hindi ko alam ang Cebu eh. Sabi ko, mahal na Panginoon, ipakita mo sa akin yung uncle ko doon sa Leyte, o sa Bisaya. Kasi hindi ako kilala, pero kilala ko siya, kapatid ng father ko, kasi napunta siya doon nung panahon ng martial law. So mga minamahal, so hindi siya umuwi, matagal. Pero nakilala ko siya.
So mga minamahal, yun ang prayer ko sa barko. Mahal na Panginoon, ipakita mo sa akin yung uncle ko. So mga minamahal, nung kami kasagsagan ng pamimigay ng leaflets, sige, pamigay kami ng leaflets. Maghapon kami namigay ng mga invitation. Alam niyo po mga minamahal, yung uncle ko, nandoon sa harap ng restaurant, nakatingin na gano'n, tumitingin ng pagkain. Yung uncle ko, nandoon pala sa Leyte, sa Ormoc. Yung Ormoc hanggang Cebu, 5 hours yun sa barko. Sakay ka pa ng barko for 5 hours. Bago ka makarating ng Cebu. Bakit nagpagkataon ba o talagang ang Diyos ang gumawa ng paraan? Amen. Bakit mga minamahal, nagkita kami sa Cebu? Amen. Hindi niya ako kilala. Nung kukunin ko yung kamay niya para mag-bless ako, ginagano yung kamay kasi akala snatcher ako eh. Nung nakatingin sa akin, sabi ko, Uncle. Nung sabi ko, Uncle, sabi niya, sino ka? Sabi niya, kapatid, anak po ako nung kapatid niya. So niyakap ako, umiyak siya. Sabi, ba't ka nandito? So sabi ko, nagkukursada po kami. Nandito po kami sa anong ganon. Mga minamahal, ang aking point, kung just imagine, napakalayo ng Ormoc, 5 hours sa barko. Bakit nagkita kami sa Cebu? Dahil dininig ng Diyos yung ating prayer. Ever say amen. So, talagang walang imposible sa mahal na Panginoon. Gagawa ng paraan ng Diyos para dinggin ang ating prayer. Gagawa ng paraan ng malapinan para tugunin ang ating panalangin. So mga minamahal, hindi kami nag-usap ng matagal kasi iwanan ako nung aming service. Hindi ako taga Cebu. Sabi ko, Uncle, alis na yung service namin. Iwalay na tayo. Sabi niya, sige. So after a month, siguro mga 3 months, nanalangin na naman ako. Sabi ko, mahal na Panginoon, sana makita ko yung uncle ko. Taga natin sa Ormoc. Nagkataon mga minamahal, bago nakasayo kami sa sakyan, ng service namin, punta kami ng gawain, pag-stop, biglang tumawid. Mga minamahal, biglang siyang tumawid. Bumaba ako sa kanya, hinabol ko siya, nag-usap kami na mabigyan ako ng telephone number, pumunta ka roon, sabi niya, punta ka doon, sakay ka ng barko, ganon. Yun pala, napakalayo pala, 5 hours ang barko papunta pa doon sa kanila, sa Leyte pala siya, wala siya sa Cebu. Pero ang Diyos, kailanman hindi tayo bibiguin sa ating panalangin. Everybody say, praise the Lord. Amen. So, si David, inibig niya ang Diyos dahil ang Diyos nakinig sa kanyang panalangin. Lahat ng pinapakinggan ng Diyos sa ating prayer, magsabi ng praise the Lord. So, ibigin natin ang mahal na Panginoon dahil dinidinig ng Diyos ang ating prayer. Everybody say, amen. Sabi po ng Biblia, mga minamahal, sabi po ng banal na kasulatan, David loved to praise God. Kindly open your Bible from the book of Psalm, chapter 119, verse 164. From the book of Psalms 119, verse 164. Praise the Lord. Magkapituwang isang araw na pumupuri ako sa iyo dahil sa inyong matuwid na kahatulan. Amen. Everybody say, praise the Lord. So bakit tinawag si David na after God's own heart? Dahil 7 times a day nagpupuri sa Diyos. Hari si Haring David, pero hindi siya busy pagdating sa mahal na Panginoon. Everybody say, amen. Baka sabihin, nandito ako sa Australia, busy kami sa Australia sa paghahanap ng dollar. Amen. Double job ako, triple job ako dito sa Australia. Amen. Wala akong oras, wala akong panahon. Busy ako. Amen. Nawa, hindi po gano'n ang ating magiging katuwiran. Ever say amen. Si Haring David, hari siya. Kung hari ka, marami kang problema. Marami kang inaasikaso. Amen. Pero anong sabi ni David? 7 times a day, I will praise thee. 7 beses sa loob ng maghapon siya'y nagpupuri sa mahal na Panginoon. Ever say amen. O sino nagpupuri ng 10 minutes sa inyo sa bahay? 30 minutes, 1 hour. Amen. Baka wala tayong kahit hindi tayo nakapagpuri, hindi tayo nakapanalangin sa buong maghapon. Everybody say amen. Pagdating ng paggising ng umaga, diretso sa kusina, timpla ng kape. Amen.
po sa sasakyan. Amen. Habulin yung trabaho. Everybody say amen. Pagdating ng bahay, diretso sa kusina, kain, pagkatapos diretso tulog. Nako, mga kapatid. Amen. Saan na yung sinasabi ng banal na kasulatan? Si Haring David, 7 times a day, he praised the Lord. Everybody say amen. So ito po mga minamahal, binibigyan tayo ng leksyon sa buhay ni Haring David para malaman natin bakit na si Haring David ay naging kalugod-lugod sa Diyos. Bakit tinatawag siyang after God's own heart? Bakit? He loved to praise the Lord. Everybody say amen. He praised God because of His righteous judgment. He praised the Lord, sabi po ng banal, because of His greatness and tinatawag na loving kindness. Pinupuri niya, pinapasalamatan niya Diyos sapagkat napakabait ng Diyos. Everybody say amen. So tayo, mga minamahal, alam kung meron kayong trabaho, pero bigyan natin ng oras na papurihan natin ang ating mahal na Panginoon. Bigyan natin ng oras, mga minamahal, tayo makapagpuri sa mahal na Panginoon, makapagpasalamat sa Diyos. Kapag sinasabi mo, mahal na Panginoon, salamat sa mga pagpapala, ang mahal na Panginoon, tuwang-tuwa. Pag narinig ng mahal na Panginoon, maraming nagpapasalamat ka, bubuhusan ka ng pagpapala. Ever say amen. Pag sinabi, mahal na Panginoon, maraming salamat sa kagalingan, sa karamdaman. Hindi na ibabalik ng sakit yung karamdaman mo kasi nagpapasalamat ka sa mahal na Panginoon, pinagaling ang iyong karamdaman. Ever say amen. Salamat sa pag-iingat mo sa akin sa pagmamaneho. Ingatan ka talaga ng mahal na Panginoon. Ever say amen. Pag sinabi, mahal na Panginoon, salamat sa pagpapala sa dollar, salamat sa lahat-lahat. Bubuhusan ka ng pagpapala ng ating mahal na Panginoon. Ever say amen. Kasi natutuwa siya, kasi marunong kang magpasalamat. Ever say amen. Pero kapag takot-takot ng pagpapala, hindi ka pa marunong magpasalamat, subukan natin. Meron tayong anak, hindi marunong magpasalamat, kahit anong ginawa mo, wala siyang pagpapasalamat, hindi ka gaganahan. Ever say amen. Pero kapag anak mo, Daddy, salamat. Daddy, thank you. Sus, tontuwa ang puso mo, di ba? Ever say amen. Kahit pag magpasalamat ang iyong anak, nagagalak yung iyong puso. Ever say amen. Kahit anong binigay mo sa kanya, ma-appreciate niya ba? Tuwan-tuwa ka. Ever say amen. Ganun ang ating mabait na Diyos. Palapakan mo natin ang malakas ang mahal na Panginoon. Kapag ina-appreciate natin ang blessing na galing sa mahal na Panginoon, mahal na Panginoon, salamat sa malusog na pangatawan, salamat sa umagang ito, salamat sa may binapagtulog, bibigyan ka ng may binapagtulog ng mahal na Panginoon, dahil nagpapasalamat ka sa Kanya. Ever say amen. Amen. Salamat sa kapayapaan, bigyan ka ng kapayapaan. Salamat, mahal na Panginoon, sa aking magandang asawa. Nakto, pagagandahin pa lalo ng mahal na Panginoon yung asawa. Ever say, praise the Lord. O, ganun po ang mabait na Diyos. Palapakan mo natin ang malakas ng mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Ibig sabihin, marunong tayong magpasalamat sa mahal na Panginoon. Di ba? O, sabihin mo, mahal na Panginoon, salamat sa bibigyan mo ko ng magandang asawa. Ay talagang magkakaroon ka ng magandang asawa. Palapakan mo natin ang mahal na Panginoon. So, ibig sabihin, i-appreciate lang natin, mga kapatid, ang gawa ng Diyos. Everybody say, amen. I-appreciate natin ang gawa ng Diyos sa buhay natin. Salamat, mahal na Panginoon. Salamat sa kaligtasan. Tuwang-tuwa ang mabait na Diyos. Salamat, mahal na Panginoon, kami nasa buong katotohanan. Salamat sa iyong presensya. Salamat, mahal na Panginoon, sa buo ng Espiritu Santo. Salamat sa mga talento. Salamat sa karungan. Napakarami nating pasalamatan sa mahal na Panginoon. Ever say amen. Kaya yung prayer natin, meron siyang thanksgiving. Yung binabanggit mo, lahat ng ginawa ng Diyos, pinapasalamatan mo ang mahal na Panginoon. Ever say amen. So, sabi po ng banal na kasulatan, mga minamahal, he loved to praise God. Amen. He loved to praise Him. He loved to sing unto the Lord. Ever say amen. So, sabi po ng banal na kasulatan sa aklat ng Psalm, chapter 133, verse 1. Idag natin, Psalm 133, verse 1. Ito po sa aklat sa mga awit, kapitulo 133, versikulo 1. Behold, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Amen. Amen. So David loved, mga minamahal, David loved unity among brethren. Amen. Love unity. Ayaw ng away-away, ayaw ng siraan. Ever say amen. Kaya pag tayo po'y magkakapatid sa mahal na Panginoon sa church, walang siraan, walang awayan, walang bangayan, walang division. Ever say amen. They love
Sabi po na ba nakasulat, unity among brethren. So ito po ang ating paglilingkod sa Diyos. Isa lang tayong lahat. Pamilya. Everybody say amen. Pamilya tayo sa mahal na Panginoon. Pag merong sakit, itong daliri kasi itong katawan, pag masakit yung daliri, buong katawan masakit. Everybody say amen. Pag may sakit yung kamay, buong katawan masakit. Ganun ang ating buhay, Kristiyano. Isa lang tayo sa katawan. Pag malulungkot yung isa, nalulungkot din tayong lahat. Everybody say amen. Dahil sabi ng Biblia, makilungkot sa mga nalulungkot, makisaya sa mga masaya. Walang inggitan. Palapakan mo natin ang malakas ng mahal na Panginoon. Walang siraan. Everybody say praise the Lord. Because God love unity. Gusto ng Diyos magkaroon tayo ng unity. Everybody say amen. Sabi naman nila kasulatan mga minamahal, another thing, sabi ng Psalm 119 verse 104, 119 verse 104 ng Psalm. Praise the Lord, sa lahat ng mga awit, 119 verse 104. Ang inyong mga tuntunin ay nagkakamit ako ng unawa, kaya't aking ipinagtatanim ang bawat lakad na sinungaling. Amen. Everybody say praise the Lord. So David hated every false way. Sabi po, I hate every false way. Kinasusuklaman ni David yung maling lakad o maling yung tinatawag na pagsisinungaling. Everybody say amen. So mga minamahal, ganun po ang Kristiyano. Tayo po'y, sabi nga na ba nila kasulatan mga kapatid, bilang mga mananampalataya, ayaw natin ng kasinungalingan. Everybody say amen. Gusto natin nandun tayo sa katotohanan, sapagkat ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. So, ito po ang usang kinaugali ni David. He hated every false way. So, walang kasinungalingan sa buhay ni David, mga kapatid. Ganon din sa ating paglilingkod sa Diyos. Kapag tayo po naglilingkod sa malaban, ayaw natin ng lying tongue. Ever say amen. Gusto natin totoo. Amen. Sapagkat ang Diyos ay katotohanan. Ever say praise the Lord. So, ito po ang ating gagawin, mga kapatid, upang tayo po ay maging sinasabi ng Biblia, a man after God's own heart. After God's own heart. Ayan, umaawit po tayo, my soul desire. Everybody say amen. Yung ating nanais ng ating puso ang mapaglingkuran ang ating mahal na Panginoon. Everybody say amen. I give you my heart. Napakaganda na maawitin. Palapakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Ibibigay ko ang aking puso sa iyo. Ibigay natin ang ating puso sa mahal na Panginoon. Maglingkod tayo sa Diyos. After God's own heart. Everybody say amen. Amen. After God's own heart. Tayo po yung umiibig, nagpupuri, nagpapasalamat sa Diyos. Inibig natin ang kautusan ng mahal na Panginoon. Inibig natin mga minamahal ang katwiran, ang pagkakaisa. So mga minamahal, tuwang-tuwa ang mabait na Diyos sa atin. Tatawagin kang after God's own heart. Ang puso natin, ibigay natin sa mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ito ang desire ng bawat isa atin. Everybody say amen, na tayo gagamitin ng Diyos. This is my desire. This is our desire. Everybody say amen. To honor thee, to serve thee. Everybody say amen. To be with Him. Everybody say amen. Ng ating puso, ibigay natin sa mahal na Panginoon. Mga kapatid, maglingkod tayo sa Diyos. Ang Diyos, pag nakita ng Diyos ang ating puso na ayon sa kalooban ng mahal na Panginoon, bubuhusan tayo ng pagpapala ng ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Gagamitin tayong ng mahal na Panginoon. Everybody say amen. Panghawakan tayo ng Diyos. Patatagin tayo ng mahal na Panginoon. Magkaroon tayo ng kapayapaan na pinangako ng Diyos. Everybody say amen. Great peace of mind. Everybody say amen. Comfort in affliction. Everybody say amen. Pag may trials, maging matatag tayo. Bakit? Iniibig natin ang mahal na Panginoon. Sa malakas na palakpak para sa ating mabait na Diyos, mga minamahal. Sa oras na ito, tayo pong lahat, misa na pang tumayo, mga minamahal, praise the Lord. At habang tayo po'y magpupuri sa mahal na Panginoon, hallelujah, praise the Lord.